Sa mga awards competition sa pelikula, kapag nag-tie, may mga winners na hindi masaya. Tandaan nyo, ang mga taga-showbiz, ang mga ego, kasing laki ng Philippine Arena. May iba nga, they say under their breath, bakit ito ang katay ko? Siyempre, hindi naman sasabihin yan in public kasi nga, siyempre, plastikan galore sa showbiz. Nitong huling gabi ng parangal ng Metro Manila Film Festival, nag-tie sa third best picture ang Call Me Mother at ang Manila's Finest, which is a prestige project. So, meron kayang nainsulto? Hindi namin pwedeng pagsabayin ang review ng Call Me Mother at Manila's Finest kasi sobrang haba na nun. Kaya nga sa episode na ito ng Time to Talk, we will focus on Call Me Mother. Aalamin natin ang merits ng pelikula at ang mga kakulangan nito. But first, don't forget to like and subscribe to our channel, PH Time, and press the notification button for further updates. Nung initial promo para sa Call Me Mother, hindi naman itinanggi ng production team nito that this was inspired by Dolphy's Ang Tatay Kong Nanay, a 1978 movie directed by the national artist for film na si Lino Brocka. For the benefit of the Gen Zs, ang kwento ng Tatay Kong Nanay ay tungkol sa isang parlorista, si Dolphy, na ang pangalan ay Coring. Binabae si Coring. Take note, wala pa sa bokabularyo that time yung initialism na LGBTQ. Isang araw ay inilagak na lang ni Dennis, as played by Philip Salvador, kay Coring ang isang lalaking sanggol. Si Dennis ang love of Coring's life. Hindi naman sinabi sa pelikula kung boy-toy ni Coring si Dennis dahil 1978 pa yon. Delikado sa mga censors. Ang baby ay anak ni Dennis kay Mariana na ginampanan ni Marisa Delgado. Nang nagkamulat na ang bata, ito ay naging si Nonoy, si Nino Mulak na child wonder that time. Nang bumalik si Mariana na yumaman na at gustong bawiin si Nonoy mula kay Coring. Ganito din ang plotline ng Call Me Mother. Pero malaki pa din ang kaibahan ng Tatay Kong Nanay at Call Me Mother dahil sa nagbagong panahon. Noong 1978, salot pa sa lipunan ang turing sa third sex. Bago ang LGBTQ, yan ang politically correct term, third sex. Ngayon, ang dami ng gay rights. Subukan nyo kumanti ng LGBTQ at kukuyugin kayo. Marami na ngang pagbabago sa mundo ngayon, for the better. Nabawasan na ang discrimination sa race and gender. Religion na lang ang problema kasi nagkakagera pa dahil sa relihiyon. Yung pandilibak sa kasarian ni Vice Ganda, walang ganon. Di tulad sa Coring ni Dolphy. Dito sa Call Me Mother, Twinkle ang pangalan ni Vice Ganda. Isa siyang pageant trainer. Ang isang talent niya ay si Nadine Lustre, si Mara sa kwento. Biglang nabuntis, di nag-quit si Mara sa mga pageant. Gusto man ni Marang palakihin ang anak niya, tutol ang nanay niya na si Carmi Martin. Kaya ang ending, kay Twinkle napunta ang baby na pinangalanan niyang Angelo, as played by Lucas Andalio. Para din yung sa Tatay Kong Nanay, dumating ang conflict nung ginusto na ni Mara na bawiin si Angelo. 10 years inalagaan ni Twinkle yung bata. Siyempre, kahit naman tuta pa yon, hindi basta-basta isasauli ni Twinkle si Angelo. Mataas ang expectation sa Call Me Mother dahil dito daw makikita ang the new and improved Vice Ganda. Parang commercial lang ng detergent soap ang peg. Kinlaim din ng mga producer ng Call Me Mother na kakaibang pelikula ito ni Vice Ganda. Maganda din daw. Totoo ba? Sige, wala nang suspense pa. Oo, kakaiba. Pero maganda ba? Oo din. Hindi siya Best Picture of the Year pero maganda. Disente ang pagkakagawa ni June Lana. Higit sa lahat, kahit nagbago ng timpla si Vice Ganda, entertaining pa din ang pelikula. Hindi naman dramang-drama ang pelikula na kulang na lang ay ipasok si Marlene Dauden. Oops, hindi din pala kilala ng Gen Z si Marlene Dauden. She is still around, ha?
She lives in San Francisco and is still okay. Kamukha siya ni Catriona Gray no kabataan. Pero, oo nga parang wala na tayo ngayong artistang babae na strictly pang drama lang. Hindi naman si Judy Ann Santos kasi nagko-comedy din yun. Si Claudine Barreto pa siguro, pati personal na buhay nun, puro drama. But to go back, it is safe to say that Call Me Mother is 50% drama and 50% comedy. Ang lungkot naman kung Vice Ganda movie tapos di ka matatawa. Oo, may mga nakakatawang portions pero hindi yung hagal pa ka sa katatawa. Yung comedy, hindi slapstick at okay na ako dun. Sa ginawang ito ni Direk Jun Lana, he is starting to educate movie audiences on film appreciation. The funniest scene in the movie, ironically, ay hindi pa kay Vice Ganda nang galing, kay Nadine Lustre. Ito yung nakasakay siya sa bisikleta palabas ng bahay. Hindi ko pwedeng ikwento siyempre, pero para sa akin, sobrang tawang-tawa ako. Nung nanood ako, para akong tangang hinahanap ko yung remote control para i-rewind. Sa sinehan ako nanonood. Siyempre, walang remote control dun. Wala lang, tangayngot lang. Sa drama, maayos din ang pagkalahad ni Jun Lana. Underrated si Jun Lana. But among his best works were Barber's Tales, Anino sa Likod ng Buwan, Die Beautiful, Big Night, and About Us But Not About Us. Dito sa Call Me Mother, okay ang trabaho niya. Kaya lang ay baka sana pwedeng naayos pa yung aksidente ni Angelo. Well, pwede ko na ikwento yun kasi madaling hulaan na mangyayari yun. At sa mga pelikulang may batang involved, laging may aberya sa kwento. Sure punggol yan. As an entertainment fair, ang daming touching moments sa movie. All involve Angelo o si Lucas Andalio. Merong moment siya kay Vice Ganda. Ganon din kay Nadine Lustre. Deserving din talaga si Lucas Andalio sa Best Child Performer Award niya. Tama din ang ginawa ng mga hurado sa Film Fest na di siya itinapat kay Zach Sibog ng Anmeri kasi hindi na pantay ang playing field. Binatilyo na si Zach Sibog, samantalang bata pa talaga si Lucas. Pero sana, mas na-tighten pa ng editor yung crying scenes ni Lucas kasi sa mga eksena niyang iyakan, makikita mo pa yung ina-anticipate niya, yung pag-iyak. Pero parang gripo ang bagets. Hindi lahat ng child actors ganyan kabilis umiyak. In some instances, yung direktor ang naiiyak out of frustration sa child star. Nakatulong din na magaling ang supporting cast members ng Call Me Mother. Si John Lapus bilang best friend ni Twinkle, very tempered ang performance. Aliw din ang nakas ng mga artista na gumanap bilang mga borders si Twinkle ng mga balasubas. Hindi nagbabayad ng renta, tapos mang chismoso pa. Basta nakakatawa sila. Ang na-overlook ng lahat ay ang performance si Chanda Romero bilang isang counselor. Counselor, hindi konsehal, na tumutulong upang maligally adapt ni Twinkle si Angelo. Hindi ko alam kung anong agimat meron si Chanda. Doon sa 2010 MMF entry na Rosario, board na board kami mga hurado that time hanggang sa lumitaw ang karakter ni Chanda na buhay ang pelikula. It is actually a small role pero napaangat niya. Kumbaga, chill lang, cool. At kahit doon sa nag-aaway na sila ni Twinkle nung kailangan ng ilagay sa temporary home si Angelo, hindi kontrabida ang atake niya. Again, sa mga Gen Z, Chanda was among the biggest stars of the 1970s. She was also one of the best. Still is. Sa Call Me Mother, ang pinush ng production team ay ang husay ng performance ni Vice Ganda. Or did they assume na di na kailangan i-push pa si Nadine Lustre dahil may gawad urian na siya? Pero kamangha-mangha talaga ang performance ni Nadine. As a beauty pageant aspirant, di naman talaga siya beauty contest material kasi hindi naman siya ganun katangkaran. But she managed to stand tall because of her screen presence. And the way na nakipagtagisan siya ng galing kay Vice Ganda, mapapatulala ang nanonood. Okay, ganito yun eh. Si Vice Ganda has the star wattage ng 7 chandelier sa Malacanang. Kapag itinapat ka sa kanya,
Masusunog ka kung mahina ang star power mo. Sa kaso ni Nadine, hindi star quality ang pinairal niya, kundi acting talent. Talagang tinapatan niya si Vice Ganda at wala kang makikitang effort sa ginagawa niya. Inborn lang talaga ang kanyang acting talent. Wala, ganun lang. Ang ginawa niyang approach, kung gaano kaingay at kataas ang performance ni Vice Ganda, tahimik lang siya. And that kind of technique worked kasi mas lalo siyang nag-shine. Kahit natapos na ang pelikula, hindi mo pa din makakalimutan ang performance niya at iisipin mo, saan ba kumuha ng talento ang hanip na babaeng to? Baka naman gusto niya i-share sa iba. On the part of Vice Ganda, super deserved niya ang Best Actor trophy. Magaling naman talagang artista si Vice. But like what I said in previous episodes, ang mga director niya turned him into a performer specializing in slapstick comedy. Commercially successful siya doon. May duda pa ba doon? Siya na nga ang nagdadala ng MMFF in the last decade or so. But tama ang desisyon niya at ang management company niya na i-repackage naman siya. To let him grow dahil sayang yung angking talento niya. And he is, for heaven's sake, a very talented performer. Kayo na lang ang mag-observe sa kaibahan ng acting ni Vice Ganda dito sa Call Me Mother as compared to his previous MMFF entries. Pero ito ang bantayan nyo. Ito ha. Nagsasalita siya on screen. Pero ang nakikipag-usap, yung mata niya. Ganun pala siya kagaling bilang dramatic actor. Well, ibang level yung kay Nora Aunor. Kahit picture na hindi gumagalaw, ang mga mata, ang dami ng mensahe na ipinahahatid. Kailangan mong maglinis ng inbox. O eto ha, baka may magtanong. Aling performance ang mas magaling? Kay Dolphy sa Tatay Kong Nanay or yung kay Vice Ganda sa Call Me Mother? Vice, ibigay na natin kay Dolphy because yung sa Tatay Kong Nanay, that will always be the best performance of his career. At saka hindi na nga pumasa pa sa as national artist. Kaya ibigay na natin sa King of Comedy. Unkabogable star ka naman, di ba? At saka, congratulations, Vice. Call Me Mother was an experiment pero hindi ito sumabog sa mukha mo. Ang sumabog ay ang sinehan dahil nagpalakpakan ang mga tao sa ending ng pelikula. Ganoon nila nagustuhan. Good job, Vice. Ang rating natin sa Call Me Mother on a scale from 1 to 5, 3.5 stars. So, aling pelikula ang dapat na insulto dahil sa tie sa third best picture? Ang Call Me Mother o ang Manila's Finest? Tama na yung nireview namin ang Call Me Mother at binigyan ng papuri. Tapos na, uwian na. As for Manila's Finest, hindi na namin i-review. Yan na siguro ang pinakamalaking ambag na maibibigay namin sa inyo.